Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isang maulang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw po na ito ng Lunes. Ngayon po ay Mayo 27, 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang mga nanggigising na ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Bagyong Aghon, napanatili pa ang lakas ayon sa Pag-asa. Arangkada Balita. Abano ito sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Aghon, Extreme Danger Heat Index na itala sa Eastern Samar. Arangkada Balita. Pangamba na mayroon umanong manipulasyon sa presyo ng baboy, pinawi ng Farmers Group. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa landslide dyan sa Papua New Guinea, sumampa na sa mahigit 600. Arangkada Balita. Sa sports, dalawang Filipina gymnast wagi sa isang torneo sa Uzbekistan. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, ano na nga ba ang real score? Ito, napakaharutan harut ng mga to eh. Real score sa relasyon ni na Donalyn Bartolome at JM De Guzman. Arangkada Balita. At sa balitang viral, mamaya po ito, sana kung makaabot, sana maalala nyo rin, Your Honor, dahil ka-look-alike ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, bumisita sa isang noontime show. Arangkada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-5 ng umaga, dito pa rin po sa himpilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 napapakinggan at napapanood sa pamamagitan din po siyempre ng internet via DWIC882am.com, yung ating pong official website, at sa Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po yung DWIC at sa YouTube mapapanood nyo rin po. Hanapin nyo lang DWIC. Search nyo po yan, i-click po rin nyo yung bell button, like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating himpilang may todong lakas. Arangkada Balita. At syempre, hindi po makakasama hanggang alas 6 po tayo ng morning. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada
Arrancada Balita! At sa detalye nga po ng mga balita sa lagay po ng panahon, napanatili ng bagyong Aghon ang lakas nito habang nasa bahagi o sa silangan ng Baler Aurora. Huling namataan ang nasabing sama ng panahon, 75 kilometro silangan ng nasabing lugar. Batay sa ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang hangin nga abot sa 140 kilometro kada oras at pagbugso nga abot sa 170 kilometro kada oras. Kumikilos ang nasabing sama ng panahon, pahilaga-hilagang silangan sa bilis ng 10 kilometro kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Aurora at northern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands. Signal number 1 naman sa eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, central portion ng Quezon Province, Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. Nakataas din ang gale warning sa coastal waters ng Aurora, Quezon at Marinduque, southern coastal waters ng Batangas at Camarines Norte. Bagyap inasang lalakas pa ang bagyo sa pagtas nito sa hilagang silangang direksyon sa susunod na 2 araw. Batay nga sa pagtaya ng Pag-asa, inaasang hihina at lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Miyerkules. Arrancada Balita! Samantala, natagpo ang palutang-lutang. Naku po, ang labi ng isang bata diyan sa bahagi ng San Juan River, Barangay Milagrosa, Calamba, Laguna, sa kasagsagan ng malakas na ulang dulot naman ng bagyong Aghon. Ayon sa mga magulang ng 7 taong gulang na paslit o na bata, huling nakita ang kanilang anak sa bahagi ng Malvar, Batangas na naglalaro sa tabing ilog. Dagdag pa ng mga ito nung Sabado pa nila hinahanap ang nabanggit na bata. Paliwanag naman ni Barangay Milagrosa Chairman Randy Sulit, nakita ng isang residente ang labi ng bata na sumabit sa isang puno sa tabing ilog at ibinigay ang pasit sa Scene of the Crime Operatives dyan sa Calabar Zone. Arrancada Balita! Sugatan naman ng 3 bata at isang lalaki matapos mabagsakan ng puno ang kanilang sinasakyang tricycle sa Barangay 64, Humapon, Legazpi City, Albay. Ito ang kinumpirma ni Office of the Civil Defense Spokesman Edgar Posadas sa gitna nga ng pananalasa ng bagyong Aghon sa Bricolandia. Kabilang sa binubuo ang mga nasugatan ng 30 taong gulang na lalaki, mga batang edad 5, 11 at 12. Kinukumpirma pa ng NDRRMC ang napaulat namang nasawi sa Northern Mindanao. Arrancada Balita! Samantala sa kaugnay pa ring balita, meron naman tayo dito kaugnay sa class suspensions. Suspendido nga po ang klase sa ilang paaralan dahil sa bagyong Aghon ngayong araw na ito, Mayo 27. Kabilang po dito sa Metro Manila na nagsuspinde ng klase today sa lahat ng andasang paaralan, sa pampubliko at pribadong paaralan, gayon din sa Las Piñas at Malabon na City, habang inilipat naman ang sa online class ang klase sa pribado at pampublikong paaralan sa Antipolo City at Valenzuela City. Kabilang din sa nagsuspende ng klase sa lahat ng anta sa pampubliko at pribadong paaralan, ang Aurora Province, Batangas, Cavite, Laguna, Los Baños at Quezon Province. At syempre, para po sa mga update at iba pa impormasyon kaugnay dito sa bagyong Aghon, manatiling nakatutok sa DWIZ 882 at sa Aliw Channel 23. Arrancada Balita! At para nga po sa updated po na lagay ng panahon, ito kapapasok lamang po mula sa Pag-asa, bahagya pang lumakas ang bagyong Aghon habang nasa bahagi po
ng Aurora. Huli po itong namataan 105 kilometro silangan ng bayan ng Baler. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 170 kilometro kada oras at kumikilos po ito hilagang silangan sa bilis na 10 kilometro kada oras at kaugnay pa rin po niyan ang ilang lugar po sa Calabarzon binaha dulot ng bagyong Aghon. At ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lucena, binaha ang mga barangay Kota, Kalurang Mayaw, Dalahican, Ibabang Dupay at Gulang-Gulang. Sa barangay Dalahican, nagsagawa naman ang rescue operation ng Philippine National Police dahil sa matinding pagbaha. Naka-red alert naman na ang NDRRMC dahil nga naka-red alert pa rin ang NDRRMC. Ayon kay Civil Defense Director Edgar Posadas, nangangulugan lamang ito na patuloy silang nakatutok, patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon at tinututukan din ang iba't ibang ahensya. Mahigit 3.4 billion pesos na pondo naman ang inilaan ng NDRRMC para sa food at non-food items na ipamamahagi sa mga residenteng apektado ng bagyo. Arangkada Balita! Mahigit 7,000 pasahero na ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil nga sa bagyong Aghon. Base naman sa advisory ng Philippine Coast Guard, halos 50 barko ang na-stranded. Kabilang ng 43 motor bangka sa bangkang demotor, mahigit 1,000 rolling cargoes mula sa Mindanao, Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas at Southern Tagalog region. Meron pa ring 92 na barko at 20 motor bangkas, no? Ang kabilang din sa mga sumilong muna sa iba't ibang pantalan dito sa ating bansa dahil nga sa bagyong Aghon. Ayon dito kay PCG spokesman Commodore Armand Balilo, nakaantabay na ang deployable response groups at rescue assets ng PCG sa Visayas at Mindanao sakaling kailanganin upang umagapay sa evacuation at rescue operations sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Arangkada Balita! And speaking of bagyo pa rin ho, ang lungsod ng Taguig ay nag-anunsyo na rin po ng class suspension Kinder to Grade 12 Public and Private. Ulitin po natin, Kinder to Grade 12 Public and Private. Suspendido po ang klase dyan po sa Taguig. Meron pa rin hong mga karagdagan din po tayo. Maya-maya, i-anunsyo po natin kung meron pang mga karagdagan update yung atin hong mga LGU, yung mga iba pang LGU na naapektuhan po ng pananalasa ng bagyong Aghon. Lalo po dyan sa lalawigan ng Quezon, ang buong Quezon po, wala pong pasok. Wala pong pasok, all levels, public and private sa lalawigan po ng Quezon. Ang pasok din po sa provincial government sa Quezon ay suspendido rin po ang trabaho. Maliban na lamang po sa mga ahensya pong nakatutok po sa pag-rescue or dun sa pagtutok po sa mga apektado pong lugar, lalo yung kanila pong PDRRMO. Yan po, mga may pasok po yan. So manatili po kayo nakatutok dito po sa DWIZ at Aliw 23. And speaking of bagyo pa rin, pinatitiyak ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaman sa lahat ng kinaukulang PCG District Commanders ang zero maritime casualty sa pananalasa ng bagyong Aghon. Pagkay nito inihayag naman ni PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo na handa na nakadeploy ang kanilang response group at rescue assets ng ahensya sa Visayas at Mindanao. At patuloy din nila ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa iba pang rescue agencies upang matiyak na matutugunan ang anumang maritime incidents. Arangkada Balita! Sinuspindi
naman ng PITX sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ang lang biyahe nito dahil nga sa bagyong Aghon. Ayon sa PITX, suspendido ang biyahe papuntang San Jose Mindoro, Iloilo City, Tagbilaran, Maasin, Lawang, Masbate at Lucena. Nabusuhan din ng terminal ang mga pasahero na makapag-ugnayan sa mga bus company para sa kanilang rebooking. Matatanda ang bati naman sa datos ng Pag-asa, unang tumama ang bagyong Aghon sa Eastern Samar. Arangkada Balita! Maya po, susubukan po natin makuha ang panig ng Office of the Civil Defense dyan po sa Calabarzon para po sa pinakahuling kaganapan. Mga updates po kaugnay sa epekto ng bagyong Aghon. Pero bago ho yan, tayo po muna ay magtungo sa pag-uulat buhat sa labas ng impilang. No balance billing policy sa mga ospital ay sinusulong ng isang agri-solon. Detalye ay hatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Ipinapanukala ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 10245 o ang no balance billing sa mga ospital. Layo ng naturang panukala na hindi na pagbayarin ng hospital bill ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na nangangailangan ng agarang atensyong medikal sa mga accredited hospital. Ayon kay Lee, kailangang mabigyan ng abot-kaya, dekalidad, may malasakit at accessible na serbisyong pangkalusugan ng mga Pilipino at wala dapat nawawala ng kabuhayan o lalong nababaon sa hirap dahil sa pagkakasakit. Sa katunayan, ani Lee, existing na ang naturang programa pero kung hindi naman anya ito alam at gaanong nararamdaman ng marami at kung hindi na sa sunod, hindi rin anya na ipatutupad ng maayos ay baliwala ito. Marami kasi anya ang pumapanaw nang hindi man lang nakakapagpa-check up, nakakakita ng doktor o nakakatungtong sa ospital, habang marami rin anya ang mas pinipili na lamang na hindi magpagamot dahil sa takot sa bayarin. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, report naman mula sa ating Metro Patrol reporters sa ng teaching and teaching personnel ng mga public schools sa Caloocan. Biruin mo yun? Nagkaroon po o nakinabang sa programang libreng lab testing. Aba, ang laking bagay niyan ha. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni birthday girl, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning, happy birthday. Good morning and thank you sa aking DWIZ family. Sir Drew, salamat sa dati mo kanina. Natinig ko po. Yes. May kabuang 6,575 na teaching and non-teaching personnel na mga public schools sa Caloocan na nakinabang sa programang libreng laboratory testing. Kabilang sa mga serbisyong inilaan para sa kanila ay urinalysis, chest x-ray, CBC on complete blood count. Nagbigay ng payo si City Mayor Del Gonzalo alang malapitan na makipag-ugnayan o hintayin ang anunsyo ng Schools Division Office para sa schedule ng mga paaralan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ginaganap ang nabanggit na libreng pagsusuri sa Caloocan City Medical Center at sa Caloocan City North Medical Center. Ito ay nasa ilalim pa din ng aksyon malasakit ng alkalde upang mapanatiling malusog ang mga teaching at non-teaching personnel ng mga public schools sa lungsod ng Caloocan. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, isang negosyante arestado. Anong kaso, Manong Ronald Idol Domingo? Inaresto ang isang individual sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na ng pinagsanib na pwersa ng PIO PIDEO Kapulisan ng Tuguegarao City Police Station at PIDEA Region 2. Kinilala ang suspect na si alias Roy, 36 years old, may asawa, negosyante at residente sa nasabing lungsod. Inimplementa sa bahay ng suspect ang search warrant na inisyo ni Robol Jesarin Aquino ng RTC Branch 5 na natisaan pa ito ng Mayo 21 taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkaso nito matapos na-recover ng seeing officer ang mga sumusunod
na items sa loob ng compartment ng kulay berdeng at tricycle. 10 pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinangilang shabu sa hindi pa malaman ang timbang at halaga na nakalagay sa loob ng itim na belt bag. 1 pirasong nakatiklop na aluminum foil, 1 pirasong asul na gunting, 1 pack na walang laman na transparent plastic sachet, 1 pirasong improvised wooden clip at 1 pirasong disposable na pulang lighter. Ang suspect at ang mga konpiskang drug items ay dinala sa Tuguegarao City Police Station para sa dokumentasyon at preparasyon para sa laboratory examination sa PIDEA Region 2. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik tayo sa report ng ating DWIC Patrol. Amenda sa batas para sa kapakanan ng car buyers, tinutulak dyan sa Kamara. Alamin po natin ang kabuang report. Nagbabalik si Patrol 11 Tina Nolasco. Isinusulong ni Las Piñas Representative Camille Villar sa Kamara de Representantes sa pamagitan ng House Bill No. 10347 na amyendahan ng Republic Act 10642 o ang Philippine Lemon Law, ang batas na tumutugon sa mga car buyers o owners na nahihirapang habulin ang kanilang mga car manufacturers, distributors, dealers o retailers kung saan gagawing isang repair attempt na lamang ang kasalukuyang 4 na repair attempt na ibinigay kapag may depekto ang sasakyan sa loob ng unang 12 buwan mula sa petsa ng delivery. Ito ay upang hindi lamang maging mas mabilis ang proseso ng pag-avail, ngunit mas madali rin para sa mga consumer na nabiktima ng mapanlinlang at hindi ayos sa serbisyo. Imamandato rin ang mga ito na tiyakin ang pagkakaroon ng mga piyesa o kagamitan para sa mahihasirang sasakyan sa loob ng period of availment ng Lemon Law rights at sa loob ng 10 araw mula sa araw ng reklamo ng car buyer. Sakaling mabigo ang car companies na maibigay ang parts na mga kailangan nilang palitan ng brand new na sasakyan ang consumer. Bukod pa rito ang pagbabayad ng mga manufacturer, distributor, dealers o retailers sa mga panahong hindi nagamit ng consumer ang sasakyang kanyang binili dahil inaayos pa, pati na rin ang pagbibigay ng arawang transpo allowance o service vehicle. Kung lalabag o hindi naresolba, kailangang bayaran ng car owner ng hindi bababa sa 50,000 pesos para sa exemplary damages, bukod pa sa aktual na pinsalang dinanas ng mga consumer. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Magbabalik po ang Arangkada Balita, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Alright, sa oras po naganap ng alas 5:32 na ng morning, sa ikalawang sigwado po ng Arangkada Balita, nasa kabilang linya na po natin ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense Calabarzon, si Ginoong Randy De La Paz. Maulang umaga po, Ginoong De La Paz. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Racino po at Judith Estrada Larino. Sir Randy. Sir, magandang umaga po sa inyo, magandang umaga po sa ating lahat at lahat ng mga nakikinig po sa inyong himpilan. Opo. Good morning po. Good morning po. Sir Randy, kamusta po ang inyo pong sitwasyon dyan po sa Calabarzon? Ano na ho ba ang latest po? Ano ho yung mga lugar na lubha pong naapektuhan, sabihin na natin na labis na napinsala ang hinagupit nitong bagyong Aghon? Ayun po sir, with regards po sa kalagayan po namin dito sa Calabarzon, patuloy po tayo na nagmo-monitor ng sitwasyon ng ating mga local government unit sa pamamagitan po ng ating Regional DRM Council Emergency Operations Center, lalo na po yung mga naulat na nangyaring pagbaha dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa Quezon. So Quezon ang masasabi natin, Randy, na hard hit province, pinakalubhang naapektuhan, ano?
Opo sir, tama po kayo. Talaga po nakatutok po yung ating ginagawa monitoring dito sa province of Quezon. Given the effects nitong naranasan nating bagyo among the provinces po in the region, talaga pong Quezon, yung nakapag-ulat ng maraming kaso ng pagbaha. Singko lang. Ilang pamilya ho ba yung naapektuhan dyan na Sir Randy? Pero kayo naman ho yung nakapaganda, no? Opo, yes po, opo. With regards naman po sa preparedness na isinagawa ng ating LGU at ng RDRMC Calabarzon, we can say that we prepared enough po talaga dito po sa nakikita natin at na-anticipate na pinsala ng bagyo. Yung pamilya ho, ilan ang naapektuhan as per your record po, Sir Randy? Diyan sa Quezon? Oo. As of the data po na na-capture ng ating RDRMC EOC or ng ating Emergency Operations Center, meron po tayo naiulat na 292 families consist of 1,028 individuals na nasa mga evacuation center po sa kasalukuyan. Ang malaking bilang po nito mula po sa probinsya ng Quezon, wherein again, we have a total of 244 out of that 292 nasa loob po ng evacuation center. Bale, 10 evacuation centers po yung minomonitor natin ngayon. And then meron rin po tayo mga naiulat na outside evacuation center. So ito po yung tala ng ating mga evacuees sa kasalukuyan, and we are still consolidating all the data provided to us by our local counterparts. So yung Quezon talaga yung hinagupit, no? Teka lang, Sir Randy, doon ba sa mga, halimbawa, doon sa Lucena, Mauban, yung mga lugar, Tayabas City, ano bang mga bayan o lungsod yung masasabi natin na talagang yung nalubog sila sa baha, yung talagang totally na-knockdown sila nitong bagyong Aghon? Sir, we can say, actually, talagang nakita rin natin sa mga ulat sa social media at mga report sa atin ng ating local government units, medyo talagang, nakaranas ng matinding pagbaha itong dalawang bayan sa Quezon Province, ang bayan ng Mauban and also ang lungsod ng Lucena. Ayun, Mauban at Lucena. Yung mga napuruhan. Oo, yung labis na binaha. Okay. Yung bang mga lugar ho na yan, may, kumbaga, na evacuation ho niyan, may mga nandun pa rin sa mga evacuation center o may mga nag-uwian though medyo humina na yung ulan doon sa ibang parte kasi ng Quezon, Sir Randy? Kasalukuyan po, may mga ulat po tayo ng evacuees dito po sa dalawang LGU na to, both sa Mauban and sa Lucena City. And ngayon, sir, ito yung patuloy na inaalam ng ating Regional Emergency Operations Center kasi we understand, given the flooding yesterday, nagkaroon ng massive evacuation. And ngayon naman po, given na nag-de-escalate na rin po yung tropical cyclone wind signal na nakataas previously, inaasahan po natin yung balikan nitong mga nag-evacuate. So ito po yung tinututukan ng ating Regional Emergency Operations Center. Opo. Kamusta naman po, Sir Randy, yung inyo pong pakikipag-komunikasyon, pakikipag-ugnayan po sa atin pong mga LGU, sa ating national government agencies, yung lalong-lalo na yung mga ahensyang nangunguna pagdating sa response, sa pagresponde. Kamusta po? Meron ho ba tayong mga naitatala po na mga nahihirapan ho ba tayo sa pakikipag-communicate? Wala ho ba tayong naitatala ho na ganun? Sir Randy, ayos lahat ba ang signal? Kung may kuryente pala, actually, sir, mabigyan lang namin din ng backgrounder. As early as Thursday, naglabas na po ng memorandum ang RDRMC. Ang RDRMC Calabarzon sa pangunguna po ng aming chairperson, ng RDRMC at ang regional director ng OCD, si Director Carlos Alvarez, ng paalala sa ating mga local government units on the preparations for this weather disturbance. And then, sunod-sunod na po yung mga naging pagpupulong po natin kasama ang lahat ng member agencies ng RDRMC, ganoon na rin po ang ating mga provinces. And
nung Biyernes po, no, inactivate na po natin ang ating Regional Response Cluster. So when we say Regional Response Cluster, kasama po dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kung saan in-anticipate na po natin yung mga possible effects, and Friday pa lang po, no, we are already preparing yung mga possible humanitarian assistance na maaari natin i-augment. Ito nga po sa mga bayan, mga lungsod na maaari maapektuhan. So, tuloy-tuloy po ang pakikipag-usap ng aming tanggapan ng Office of Civil Defense as the chairperson of the RDRMC sa iba't ibang ahensya, gaya na lang po ng DSWD for their provision ng mga humanitarian assistance concerning food and non-food item. Meron din po sa iba't ibang ahensya like sa AFP for the support para sa search, rescue, and retrieval, PNP for the law and order, DOH for the health. So lahat po ng mga ito, tuloy-tuloy po yung ating coordination. And also, mini-maintain po natin, Sir and Ma'am, yung ating RDRMC Virtual Emergency Operations Center. Simula pa po nung Webes ng gabi. So magkakausap na po kami ang iba't ibang agency sa ating virtual EOC para po nang sa ganun masiguro natin na lahat ng kinakailangan tulong sa level ng probinsya, sa level ng city municipality, kapag kinakailangan na po ng regional intervention, ready po tayo. Ano po? Opo. Sir Randy, wala ho bang casualty or mga fatalities po? Sana naman wala. As to the report po ng casualty, sir, wala pa po papasok sa ating emergency operations center, but we are still, we are still monitoring, sir, sa mga report na papasok pa ngayong araw. Opo, baka meron pa ho kayo mga karagdagan pa hong mga anunsyo, mga karagdagan pa, mga panawagan, Sir Randy, sa atin hong mga kababayan dyan po sa Calabarzon, lalo po sa lalawigan ho ng Quezon, Sir Randy. Again po, so again, pinapaalalahanan po natin, no, yung ating mga kababayan, no, na makiisa po tayo sa mga tagubilin ng ating otoridad, ng ating gobyerno, particular na ng ating mga local disaster risk reduction and management council. And we would like also to inform na simula pa lang po nung Biyernes, no, nag-uusap-usap na po, we would like to give assurance sa ating mga kababayan, nag-uusap-usap na po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, particular na po kami sa Calabarzon Regional DRM Council para po masiguro, no, na mai-provide natin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, particularly the humanitarian needs. So, yun po, tuloy-tuloy po ang mga pagpupulong, and sa katunayan nga po, no, ma'am and sir, ibigyan din po namin kayo ng informasyon na mamaya po ang aming team, ang Office of Civil Defense, sa pangunguna po ni Director Alvarez, we will proceed sa bayan ng Mauban and also sa City of Lucena in order to provide itong mga hygiene kits na meron po kami sa Office of Civil Defense. Opo. Ay, Sir Randy, pahabol na lang, no? Meron ho ba kayong naitalang mga naisarang kalsada kahit pansamantala rin kahapon? O yung bitukang manok ba, bukas pa? Dahil dyan sa bagyo? Oo, dyan sa inyong area. Ma'am, as to the status ng ating mga roads and bridges, base po sa ulat na ating nakalap, ayun po, we have a total of 14 roads and bridges na unpassable po. Ito po ay report mula sa Province of Quezon, Province of Laguna, and Province of Batangas. Oh. Okay, so far, 14, Sir Randy, ha? Pero from time to time, hingan ka namin ng update dahil ngayon maulan pa rin, ano? Ingat kayo dyan sa Calabarzon, lalo sa mga taga Quezon. Sir Randy, maraming salamat at maganda at maulang umaga po sa inyo at good luck po sa inyo. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat po. Ingat po tayo, Sir Ma'am. Ingat po tayong lahat. Yan po. Si Ginoong Randy de la Paz po yan, ang OCD po, ang tagapagsalita ng OCD Calabarzon. Quezon po. Ito yung, ayon kay Sir Randy de la Paz, no? Yun yung tinututukan nila, yung Quezon. Tapos, particular dyan sa Quezon, yung Mauban at Lucena. At Lucena City. Naku. So yung mga kababayan ho natin dyan, ha? Eh di kaagad-agad naman hong magpaabot kayo ng abiso o kung ano man po yung kailangan para maipaabot din natin sa mga kinaukulan. Ano? Grabe ho yan. Actually, nitong weekend, matindi yung sinapit ho ng mga lugar ho na yan. Actually, dito lang sa Metro Manila, diba? Nalubog talaga sa baha.
At yung mga apektado naman po, of course, unang-una, umakyat siyempre sa kanilang bubong, second floor. Matindi ho yung epekto po ng bagyo na yan, lalo sa lalawigan po ng Quezon. O siya, eto, bago tayo magbigay daan sa ilang po mga paalala, ihabulo natin ang isang police report mula sa ating Ronda Probinsya dyan sa Central Luzon. Johnny Goles sa detalye. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. 5 drug personalities. Kabilang dito yung high value target individual sa illegal na droga. Ito namang nasakuti sa serye ng anti-illegal drugs operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 o PDEA Region 3. At itong Mabalacat City Police dito sa Pampanga. Nakakilala itong mga timbog sa bypass operations na sina Jericho Velasco, 27, Arne Miranda, 35, Raymart Bernal, 18, Ignacio Canlas, 45, at itong si Ronron Bernal, 19 years old, kapwa ng barangay Sapang Biabas dito sa nasabing syudad. Nakumpiska sa grupo yung 13 gramo ng shabu na nagkakahalaga ayon dito sa PDEA Region 3 ng 84,000 pesos. Nakumpiska rin ang bypass money sa ginamit na operasyon. Backup naman sa operasyon itong local police Drug Enforcement Unit. Ang mga nasakuti ay agad na kinasuhan sa paglabag sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim ng RA 9165. Higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya, habang nakapiit na ang mga ito dito sa himpilan ng pulisya sa Mabalacat City. So yan ang update. Buhat ito sa Gitnang Luzon. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa himpilan may todo lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ng ilang pang malalaki at mainit na mga balita. Dito pa rin, syempre, sa Arangkada Balita ngayong Lunes ng umaga. Makalipas naman po yan ng ilang paalala. Alright, nasa kabilang linya na po natin ang Pag-asa. Tanggap po tayo ng update kaugnay po sa Bagyong Aghon. Dan Villamil, magandang morning. Good morning po Sir Drew sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ. Kanina 4 a.m. yung latest location po natin kay Bagyong Aghon ay nasa layong 105 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Isa itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw nito north-northeastward sa bilis sa 10 kilometers per hour. At ngayong umaga, nakataas pa rin itong tropical cyclone wind sigla number 2 dito sa southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at sa Pulilio Island. Samantala, signal number 1 naman ang nakataas dito sa northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, Rizal, northeastern portion ng Laguna, northern at central portions ng Quezon, at ang western portion ng Camarines Norte, kabilang na dyan ang Calaguas Islands. Kaya sa mga lugar na ito, especially sa mga areas na may wind signal number 2, maging handa pa rin tayo sa mga banta ng malalakas na hangin na dala itong si Bagyong Aghon. At makakaranas pa rin tayo ng mga heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan ni Aghon. Asahan pa rin natin itong moderate to heavy rains dito sa eastern portion ng Isabela at ang northern portion ng Aurora. At mapapansin po natin na nabawasan na po yung mga area sa makakaranas ng pag-ulan ngayong araw na dulot ng mga pag-ulan ni Aghon. Ngayon pa man, asahan pa rin natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, pati na rin dito sa area ng Western Visayas. Kaya asahan pa rin natin o nanatiling mataas yung tsansa ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. At sa kalagayan naman nating karagatan, may gale warning pa rin pa tayo nakataas sa ilang dagat baybayin ng ating bansa dito sa areas ng Isabela, ilang bayan ng Cagayan, Aurora at Quezon, kabilang ng Pulilio Islands. Asahan pa rin po natin ang rough to very rough sea conditions sa mga lugar na ito. Kaya kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil inasan pa rin natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakalong karagatan sa mga nabanggit na lugar. Dan? Yes po, Sir Drew. Tag-ulan na ba? May El Nino pa ba? Opo, kumbaga nandito na po tayo sa decaying phase ng El Nino. So papunta na po tayo sa neutral decaying condition. stage. Decaying stage. So decaying stage na ito sa makatuwid, possible. Papalipas na. In just a few days, in just a few moments na lang marahil, Dan, pwede na
ito, kumbaga, maaari nang pumasok anytime. Officially, yung tag-ulan. Well, yung El Nino po, after El Nino, babalik po tayo sa tinatawag nating neutral conditions, and after that, La Nina. Sa case naman po ng tag-ulan, wala pa po tayong official declaration. Kailangan pa pong ma-meet yung criteria natin. So yung criteria na ito, kailangan po magkaroon ng westerly component yung hangin natin, at yung mga stasyon po sa kanlurang bahagi na ating bansa makapagsala ng significant na pag-ulan. So sa ngayon po, hindi pa po na-meet yung criteria na yun. Pero possible po, saan pa rin po natin, continuous monitoring po tayo, na once na ma-meet yung mga criteria na ito ay magagaanon sa po tayo ng onset ng ating rainy season o yung southwest monsoon season. Alright, sige. Maraming salamat, Dan Villamil. Magandang maulang umaga mula sa mga taga-Pag-asa. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po, magandang umaga. Salamat yan. Thank you. Dan Villamil. DJ din pala siya, no? Siguro kanya, aka DJ. DJ. Daniel James. Anyway mga kaibigan, ilan pa po sa ating mga balita. Nako, kasabay nga po ng pananalasa ng Bagyong Agon sa ilang bahagi ng bansa. Umabot naman, meron pa rin pala. Umabot naman sa extreme danger ang heat index dyan sa Gian, Eastern Samar. Matapos na pumalo sa 55. Akalain mo yun? 55 degrees Celsius kahapon po Kaugnay nito na itala nga ng Pag-asa ang 48 degrees Celsius at second highest heat index sa Lawag City sa Ilocos Norte, habang 46 degrees Celsius naman sa Batak, Ilocos Norte, Apari, Cagayan at Zamboanga City. Gayun din po. Samantala, ito naman, 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius sa 21 pang lugar sa bansa. Arangkada Balita! Samantala, tagam naman tayo ng update kaugnay sa Bagyong Aghon sa Lucena City. Detalye atid naman ni Patrol 17 Jopel Pileño. Inasistihan ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 4A o RMU 4A ang 6 na pamilya o 21 individual na naapektuhan ng pagbaha dahil sa Tropical Storm Aghon sa Barangay Dalahican, Lucena City, Quezon. Sa ngayon, pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga inilikas na pamilya. Ginamit muna bilang evacuation center ang Dalahican Annex Elementary School sa Barangay Dalahican, Lucena City. Pinangunahan ni Police Major Penales ang assistance and rescue operation na ikinasa ng mga otoridad. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may padulakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Panguling balita, walang nagaganap na manipulasyon sa presyo ng baboy sa bansa. Ito naman po ang binigyan ng PPFP o Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Dahil ang pagsibaan ito ng presyo ng naturang produkto ay resulta lamang na magsirit ng farm inputs at production cost. Pinaliwanag ni PPFP President Rolando Tambago na ang 120 pesos hanggang 150 pesos na gap o patong sa farm gate price ng baboy ay para naman sa transportation at logistic cost. Kaya naman nananawagan ng grupo sa pamahalaan na tutukan ng gap sa pagitan nga ng farm at retailers. Arangkada Balita! Alright, wala na po tayong oras. Mga katodos, tayo po ay sumasapit na sa ating pong pansamadalang pagpapaalam. Ngayon pong araw na ito, maulang araw ng Lunes. Ngayon pong Mayo 27, 2024. Batiin muna natin ng maligayang kaarawan. Ngayon pong marami rin sila. Happy birthday kay Justice Alex Quiros. Happy birthday din kay dating DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. At syempre, ang ating pong palengke queen, happy birthday kay Mama Beth Samson, ating pong Metro Patrol. Uy, kahapon, happy birthday sa tatay ni Drew. Nag-iisang tatay ni Drew. Nagwapo. Buti na lang. Happy birthday kay Mang Arsi. Mang Arsi. Happy birthday. Maligayang kaarawan po. Maligayang kaarawan. Sa mga nagdiriwang po ng kanila pong kaarawan ngayong araw. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada.
Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niyan, agad-agad susunod na si John Ibanez para sa panibang bugso ng balitaan sa Pasada Balita. Ingat po Para kayo. diretsyo na alive ang umaga mo. Para diretsyo na buhay ang dugo mo. Para diretsyo na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.